Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Duke Frasco. Sabi niya, I've been asked to vacate my Deputy Speaker's office. No problem at all. I'm happy to oblige. Ito po, may pinost na picture. Yan si Congressman Duke. Dala-dala niya mga gamit niya. Iniwan niya na ang kanyang opisina. Okay? So, tanong. Sa July 20 pa ang start ng formal session. Although ang 19th Congress wala na. So ngayon, lahat ng mga congressman wala pa talagang hindi pa malaman sino ang Speaker of the House, sino ang Deputy Speaker, mga ganon. So, lahat ba sila na Deputy Speaker? Kasi ang daming Deputy Speaker eh. Lahat ba sila pinaalis sa kanilang opisina? Yun ang tanong eh. Kung si Congressman Duke Frasco lang pinaalis, yun na, medyo question mark na. Bakit? Kasi talagang open, umalma na si Congressman Duke Frasco. Nagbigay na siya ng statement na binabatikos niya ang leadership ni Speaker Martin Romualdez. Something must be done. Kulang, tinimbang ka, ngunit kulang. Parang ganun yung statement niya. So, good luck, Congressman Duke Frasco. Labanan sa Speaker. Ano yung mga naplot na pangalan? Isa ito si Congressman Duke Frasco. Isa si Congressman Albi Benitez ng Negros. Congressman Toby Chanco. Kung ako ang mamili, gusto ko si Congressman Toby Chanco. Iba ang dating niya. Simple lang siya. Mahal. Yung kahit malapit siya kay BBM, kailan, siya, yung iba yung personality, yung character niya, gusto ko siya. Sana siya maging Speaker of the House. Kailan, reality check, palagay ko, Speaker Martin Romualdez pa rin ang magtutuloy. Parang parehas din sa Senate. Wala nang on debug na yung Senate presidency ni Senator Escudero. Okay, next question ngayon. Kasi nung last trip ni PBBM sa Japan, for the first time na sa 3 years presidency ng Marcos admin, hindi nila isinama si Speaker Martin Romualdez. Ang isinama nila itong si Congressman Duke Frasco. So anong ibig sabihin? Meron na bang lumalamig na ba ang relasyon ng magpinsan? Bakit si Congressman Duke Frasco ang isinama? Okay, ito, first time din sa 5th trip ng Pangulo sa US. First time, hindi lang sa US, lahat ng travel ng Pangulo sa abroad, kasama palagi ang unang ginang. First time ngayon na magbiyahe ang Pangulo na hindi kasama ang unang ginang. In-announce ni Jose Claire Castro, wala namang dahilan kung bakit hindi kasama. So, ang taong bayan, magtatanong ngayon. Anong dahilan? Bakit hindi isinama? Ito, basahin ko lang post ni Doc Lorraine Badoy. Lorraine Badi ang nakalagay dito. Ba't hindi lumalabas? Tinatanong ni Doc Lorraine Badoy, is it true? Sabi niya, sandali Is it true? Wait, sandali lang. Maraming nagtatanong, nasaan ngayon si First Lady Lisa? Hindi ko alam. Kasi nga ako, nagtataka rin ako, bakit hindi siya sasama sa official party ni PBBM. Ito,
Nasaan na si... Ito, si Lorraine Badoy. Tanong lang. Yun. Posted 1 hour ago. Ayan o. Lorraine Badoy. Is it true Lisa Marcos is now in LA or Los Angeles with the Frascos talking to lawyers? Will this be another Snortfest, Dix in Hiller, or party or arigluhan? Na curious din ako. Tanong lang. Kung hindi totoo, hindi totoo. Basta ko, kung ako ang magbiyahe, presidente ba o whatever, kailangan kasama ko ang aking wife. Kasi, kung kaya nga wife mo, dapat isama mo. Kaya, malaking katanungan ng publiko, bakit bakit hindi kasama Ito, si General De Leon, nag-post din siya. Sabi niya, di ba ito ang pinapangarap at minimithin niya? Sayang naman. Yung bang makapunta sa US at makaharap si President Donald Trump sa Oval, White House. Yun ang minimiti. Ngayon, dito na, balita, FL Lisa won't join Marcos on USA's Palace. Rason, bakit? Pwede bang magbigay din kayo, Auntie Claire, para hindi na kami nag-iisip kung ano-ano? Ito, Connie Balatbat. Sabi dito, check, Lorraine Post. Nauna na daw with Prasco couple. May kausap na lawyers daw. Puros daw klaruhin natin. Marites lang ito. Daw. Kaya nagtatanong lang si Doc Lorraine Badoy. Ann Mendoza. Hindi na sumama sir, baka hindi na makauwi. Ako igop, sa lahat ng bansa, Amerika pa, talaga piniling area. Ay nako. Takot, baka di na makabalik sa Pinas. Anyway, balik tayo sa isyo. Good luck kay Congressman Doc Prasco. Pinalayas kayo o talagang kanya ng buhay. Expected mo na yan dahil binangga mo ang pader.